Glorify your name, O God. Glorify your name, O God. Sambahin ka, Panginoon, sa hapon ito. Maraming salamat sa iyong kabutihan. O Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Dakila ka, Panginoon. Maluwalhati ka, Panginoon. Dakilain ka, Panginoon, sa hapon ito, O God. Hallelujah, O Diyos, sa pagkakataong ito, Panginoon. Patuloy ka po, O Diyos, na mangusap, kumilos sa aming mga buhay, habang kami ay patuloy na makikinig ng mga salita, Panginoon. Salamat po, Ama, mangusap ka sa amin. Kausapin mo kami, Panginoon, O God, sa pamamagitan ng mga salita. Hallelujah, upang, O Diyos, dumaloy ang mga biyaya mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, dahil sa hapon ito, hallelujah, amin kang itataas, Panginoon, amin kang pupurihin, Panginoon, O God. Lord, alam ko, ikaw na po ang magministeryo ngayon, Panginoon. Ikaw na po ang magbibigay sa amin ngayon, Panginoon. Dahil kanina, ang aming mga pagpupuri, ang aming pagsambay, amin po, Panginoon, ipinagkakaloob sa iyo, Ama. Yes. Kaya alam ko, susuklian mo ito ngayon, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga salita, Panginoon, upang mo sa mga anak mo, hallelujah, ay patuloy na maging karapat-dapat sa iyong harapan, Panginoon. Ama, ano man po ang aming mga naging pagkukulang, ano man po ang aming mga naging kamalian, kasalanan, Lord, sa oras na ito, linisin mo kami, at patawarin mo kami, Panginoon, O God, at sa pagkakataong ito, ikaw lamang siya naming itataas, Panginoon. Salamat po, purihin ka, at sa pamamagitan ng mga salita, Panginoon, ay amin po, Panginoon Diyos, lubos na maunawaan ang plano mo sa hapon ito. Salamat po, in Jesus Christ's name we pray. Amen. 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 Hallelujah. Praise the name of the Lord. Magandang hapon po sa ating lahat, mga kapatid. Kumusta na po ba tayo? Hallelujah. Kumusta na po? Ayan, dapat ang salot mabuti. Hindi kibuti ha, mabuti. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Parang isang buwan akong nawala, no? Parang isang buwan na. Yung kumusta agad. Parang isang araw lang ako nandito, mga kapatid, di ba? Yung linggo ba yun? Linggo ako nandito, no? Wala pala ako ng linggo, kaya parang isang buwan na akong nawala. Hallelujah. Kayo hindi mo ako inibitahan ng linggo, eh. Ha? Amen. Hindi, mga kapatid. Kaya ganun. Praise the Lord. Paminsan-minsan. Diba? Pero nakakatuwa, mga kapatid. Alam ko kung napanood yun yung mga picture, mga kapatid. Si Pastor doon kasi ang cameraman ko, eh. Wala akong cameraman. Wala si Brother Cesar. Di sumama, eh. Kung sumama si Brother Cesar, mag-aeroplano sana kami. Kaya sa sumama, nag-bus na lang kami. Ganun na special si Brother Cesar, eh. Kaya lang, wala, eh. Si Pastor doon na lang. Nasa ano na ata, sa MGCF natin, mga kapatid ko na ano. Kung pasok na niya, mga kapatid, ng mga picture, at purihin ng Panginoon, mamumusta rin ng mga taga-Bicol, mga kapatid, magandang umaga raw sa inyong lahat. Ay, magandang hapon daw. Hallelujah. Di ko alam yung salita Bicol ng magandang hapon, eh. Kaya, yun, ipinapaabot nila magbati, mga kapatid, purihin ng Panginoon, hallelujah, ay mabuti naman sila, patuloy, mga kapatid ko, ang gawain ng Panginoon natin doon. Kaya, meron tayong plano, mga kapatid, kasi meron binibentang lote roon, napaka mahal nga lang, 5,000. Mga 200 square meter, 5,000, mga kapatid. Ang mahal, ang hirap bilhin, eh. So sabi ko, sige, kausapin mo na yung may-ari kung ano, bibili natin. Para doon na yung magiging pastoral house. Kasi medyo nahirapan tayo pag pumunta roon, mga kapatid, nakikituloy lang kasi tayo. Yung ating tinuluyan doon, meron ng alaga, eh. Nag-ampo na sila. Kaya medyo nahirapan na kami pakapihin ngayon. Swerte tayo noon, grabe yung kape. Medyo nung kami na lang ni Pastor doon, wala lang kape kasi nag-aalaga ng bata, mga kapatid. So hindi ko naman dahil 44 years old na kasi, wala pang anak. So nag-ampon sila. So lalaki, mga kapatid. So kaya naging abala roon. So kaya naisip natin na makakuha ng lote roon para pagdating doon, meron ng matulugan. So siyempre, bahayan muna. Purihin pa. Alam ko mangyari yung mga kapatid, kinausap ko na yung, alam niyo naman yung pananampalataya ko, napakatulin. Sabi ko, kausapin mo na yung mayari, bayaran natin next week. Wala po pera yun, ha? Ano yung sinasabi ko? Pero mangyayari yun, mga kapatid, mababaya. 5,000 lang, eh. Hallelujah. Kaya,
Purihin ang Panginoon. Mura lang kasi ang lupa talaga. Talagang, kung dito nga lang yung lupa na, binitbit na natin eh. Hallelujah. So, hindi nga lang pwede. Purihin ang Panginoon. Amen! Hallelujah. Eh, balita ko na ata sa inyo sa taga, ano mga kapatid, taga Levy. Hindi ba? Yung naka-wheelchair, nakalakad na eh. Balita ko na sa inyo. Nakalakad na. So, yung naka-wheelchair na binautismuhan, binalita sa atin isang araw na mahakbang na siya ngayon, mga kapatid. At ang sigaw niya ngayon, ayoko nang mamatay dati, ngayon hindi na, gusto ko nang mabuhay. Yan yung sigaw niya ngayon, kaya purihin ang Panginoon. Ganon talaga ang Panginoon Jesucristo pagkabubuhay, talagang lubos-lubos. Kaya, for 9 years na hindi po siya nakatikim ng tubig na malamig. Malamig kasi puro maligamgam. 9 years, nakaupo sa wheelchair. Ngayon, mga kapatid, nakatatayo na siya. Ipinalita po sa atin ni Sir Belen, kaya purihin ng Panginoon. Talagang napakabuti ng Panginoon. Kaya, sabi ni Sir Pastor, kailangan na talagang matayo ang simbahan. O, sige, tayo nyo na. Pastor, alam mo na. Sige, padalhan kita sa Lunis. Ganun ako kabilis sumagot. Padalhan. Hallelujah. Magkano ba, Sir Belen? Kahit 5,000 lang, Pastor. Okay, 5,000. Chicken feed lang yan. Hallelujah. Kaya padalhan bukas. O, diba? Ganun lang. Amen? Kaya kumukuha si Pastor Rivera, mayaman ng Diyos eh. Hallelujah. Amen ba, mga kapatid? Amen. Oo, wala nang ano-ano ngayon. Pag sinabing, sige, padala. Faith yun, mga kapatid. Kaya bukas, yung faith gagana na yun. Hallelujah. Ipunin na ngayon bukas, mga kapatid, para ipapadala. Para pagbalik doon sa January, marami na uling bautismohan, mga kapatid. Hallelujah. So, nasa 30 pa yung bautismohan para sa January, mga kapatid. So, purihin ang Panginoon. Amen? Palapakan natin ang Diyos sa buhay. Buksan natin ang ating mga Bible sa Mark chapter 10. Hallelujah. In verse 17, nakakatuwa talaga, mga kapatid, nakakabless ang gawain ng Panginoon. Hallelujah. Bagamat talagang mahirap bumiyahe. Pero sulit, mga kapatid, pagka nakita mo ang kapatiran, hallelujah, na patuloy na naglilingkod sa Panginoon. Mark chapter 10, verse 17. Nang paalis na si Jesus, ay may isang lalaking patakbong lumapit, lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo na ang mga utos, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, huwag kang magdadaya, igalang mo ang iyong ama at ina." "Guro," sabi ng lalaki, "ang lahat po ng iya'y tinutupad ko nang mula pa sa aking pagkabata." Magiliw siyang tinitigan ni Jesus at sinabi sa kanya, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin." Namanglaw ang lalaki nang marinig ito at malungkot na umalis sapagkat siya'y napaka-yaman. Praise the name of the Lord. Tayo po natin makakaupo na, mga kapatid. Hallelujah. Sa hapong ito, ang tema po, why do men reject Jesus Christ? Hallelujah. Bakit may mga tao raw na nire-reject o inatalikuran o ini-ignore ang Panginoong Jesucristo? Hallelujah. Siya raw yung precious Son of God, mga kapatid. Hallelujah. At siya lang ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya nga, ang isang lalaki nagtanong, "Mabuting guro, ano ba ang gagawin ko para magkamit ng buhay na walang hanggan?" Everybody say amen? Papalampakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Siya lang ang bukod tangi, ang ating Panginoon na ang ating Panginoon Jesucristo ang siyang bukod tangi lamang nakapagbibigay ng buhay na walang hanggan. Amen. Sabi ko nga, ito yung dahilan kung bakit tayo patuloy na naglilingkod
in spite of the fact na kapatid na mayroong mga struggling sa ating buhay, patuloy pa rin tayo na naglilingkod sa Panginoon. Hallelujah. Kaya nga, ang sabi ni Apostle Pablo sa Romans chapter 6, mga kapatid, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Yun yung praise be, mga kapatid, the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Yan po yung isang dahilan, mga kapatid ko, hallelujah, yung eternal life, yung buhay na walang hanggan. Kaya tayo naglilingkod sa Panginoon, kaya tayo, mga kapatid ko, ay patuloy na nakikipaglaban sa pagsubok. Kaya tayo patuloy, mga kapatid ko, hallelujah, nakikipaglaban sa anumang mga hamon sa buhay, hallelujah, para huwag lamang ma-reject ang Panginoon sa ating buhay, mga kapatid. Dahil sa panahon ngayon, marami talaga, mga kapatid, na mga tao na sa kabila ng lahat ng mga pagpapala ng Diyos na pinagkakaloob sa bawat tao, ay nakakaligtaan pa rin ng Diyos. Yes. Nakakalimutan pa rin, mga kapatid. Sa kabila ng mga pagpapala, material, physical, hallelujah, nababago ang buhay sa takbo ng pag-ilog ng mundo, mga kapatid, hallelujah, nababago ang buhay. Marami pa rin ang hindi lubos na umunawa, mga kapatid, sa Panginoon. Kaya nga, ang linaw-linaw ng sinabi ng 1 John chapter 5, verse 20, ang sabi po, and we know that the Son of God is come. Sabi nga, alam natin na naparito ang anak ng Diyos, and had given us an understanding. Ito yung isa eh. And had given us an understanding. Binigyan kasi tayo talaga ng pagkaunawa eh. That we may know Him that is true, and we are in Him that is true, even His Son Jesus Christ. This is the true God and eternal life. Ayan, mga kapatid. Yung praise A, mga kapatid, malinaw eh. And had given us an understanding. Binigyan tayo ng pagkaunawa. Yan yung importante. Na nung binigay sa atin ng Diyos ang pagkaunawa, naunawaan natin siya na siya ang tunay na Diyos at siya yung buhay na walang hanggan. Amen? Kapag sinusunod mo siya at naunawaan mo ang kanyang mga salita, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Yun po yung isang dahilan kung bakit tayo, hallelujah, patuloy na naglilingkod sa Panginoon kasi binigyan na tayo ng pagkaunawa eh. Amen? Kaya naunawaan natin na pag-araw ng linggo, ang mga anak ng Diyos pupunta talaga ng simbahan. Ha? Amen? Ayun, tingnan mo yung mga nag-reject sa Panginoon, pag-araw ng linggo, iba yung pinupuntahan. Hindi simbahan, kundi sa bungan. Di ba? Pero ang mga anak ng Diyos, binigyan na rin ng pagkaunawa, hallelujah, ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid, na siyang totoong Diyos at siyang buhay na walang hanggan. Kaya, sa Kanya tayo nananalig, sa Kanya tayo tumatalima, mga kapatid. Kasi siya lang ang nagbibigay, take note, siya lang ang nagbibigay sa bawat tao ng totoong buhay na walang hanggan. At yun yung dahilan kung bakit tayo naglilingkod sa Panginoon. Meron pa pang ibang dahilan. Naglilingkod ako, pastor, sa Panginoon, gusto kong yumaman. Naglilingkod ako, pastor, sa Panginoon dahil gusto kong, gumawa ko, gumanda, hindi. Naglilingkod ako sa Panginoon dahil gusto ko ng buhay na walang hanggan. Yes, amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. Because Jesus is eternal life. Hallelujah. If we have Him, we have eternal life. Kapag si Jesus na sa ating buhay, meron tayong buhay na walang hanggan, mga kapatid. Amen? Pero ano ba ang mga dahilan? Bakit marami pa rin, mga kapatid, marami pa rin tao ngayon ang nire-reject talaga ang Panginoon? Why do may reject Jesus Christ? Bakit marami pa rin, mga kapatid ko, hallelujah, na ang Panginoon rejected sa kanilang buhay? Na samantalang, kung ating isipin nga, mga kapatid, nasa Kanya na lahat ang katangian bilang isang Diyos. Sabi ng Colossians 2:9, ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos na nanahan na sa Kanya eh. Ibig sabihin, He is the omnipotent God, He is the all-knowing God, He is the omniscient God, hallelujah, He is the powerful God. Nandiyan na lahat, mga kapatid ko. Kaya nga, pag pinag-usapan ang pang-spiritual na bagay, at pag pinag-usapan, mga kapatid ko, ang pagsunod sa Panginoong Diyos, wala ka nang alalahanin, wala ka nang katatakutan pa, kasi nga, mga kapatid, hallelujah, nasa Kanya na nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos. Amen? Kaya nga, pagka tumawag tayo sa Kanya, pagkasabi nga, call